Hapon na nang makarating si Carla sa bahay matapos magtinda ng isda sa bayan. Sa edad na 22, sanay na siya sa pagod, sa amoy isda at sa init ng araw na parang sumusunog sa kanyang balat. Pero ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang inaabutan niyang eksena tuwing uwian. Ang kanyang ama, si Harold, at ang mga kumpare nitong palaging nakatambay sa tapat ng bahay. Nagiinuman at nagtatawanan na parang wala nang bukas. Paglapit niya sa gate, agad siyang tinawag ng ama. "O Carla, halika rito anak. Salubungin mo naman ang mga bisita natin." Napabuntong hininga si Carla. Ngumiti siya pero may bahagyang inis. "Magbibihis lang po ako, tay." Sagot niya bago pumasok sa loob ng bahay. Habang nagpapalit ng damit, hindi niya naiwasang mapansin ang isa sa mga bisita ng kanyang ama na si Ben. Matagal na itong kaibigan ng kanyang ama. At kahit medyo may edad na, hindi pa rin nawawala ang tikas. Matipuno at moreno. Ang alam ni Carla ay matagal nang nawala ang asawa nito at hindi na sumubok pang muli. Babalik na sana siya sa labas. Ngunit agad si Carlang natigilan nang pumasok si Ben sa loob ng kanilang bahay. Mapupungay ang mata na para bang lasing na. Ngunit hindi naman yun halata dahil ngumiti pa ito sa kanya. "Ang ganda mo talaga, Carla." Napakagatlabi si Carla. Nakasuot lang siya ng simpleng duster at basang-basa pa ang buhok niya dahil sa pawis at pagod sa palengke. Wala naman siyang intensyong mag-ayos pero sa mga mata ni Ben, para siyang alindog na kahihirap iwasan. "Kuya Ben, bakit kayo nandito sa loob?" Tanong ni Carla kahit patila nauupos na kandila ang kanyang tuhod dahil sa kakaibang tingin ni Ben sa kanya. "Hinahanap lang kita. Sabi ni pare, nagpapahinga ka raw. Baka raw gusto mo kong masahihin tulad ng dati." Ani Ben, habang marahang sinara ang pinto sa likuran nito. Hindi agad nakapagsalita si Carla. Noo, hinihilot niya talaga si Kuya Ben niya. Ngunit bata pa siya noon, walang muwang at ang tingin niya sa kumpare ng ama ay parang pangalawang tatay. Pero ngayon, ibang init na ang bumabalot sa kanilang paligid at mas lalo pa sa katawan niya. Hinila ni Ben ang upuang kahoy sa tabi ng dingding at naupo roon. "Pagod na pagod ako, Carla." Anito habang kinikiskis ang batok. "Sakit na ng likod ko. Para bang pasan ko ang mundo." Napakagatlabi si Carla. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang lumabas at umiwas. Pero sa mga titig ni Ben at sa paraan ng kanyang pagkakaupo, kalmado pero may halong panlalambing. Tila ba, hinihila siya nito papalapit. Lumapit si Carla at marahang lumuhod sa likuran ni Ben. "Sandali lang po, saglit lang." Mahinang bulong ni Carla habang sinisimulan niyang hilutin ang balikat ni Ben. Sa bawat hagod ng kamay ni Carla, ramdam niya ang init ng balat ni Ben. Malalim ang bawat hinga nito at sa bawat paghinga nito, lalo lamang siyang nilalamon ng tensyon sa kanilang pagitan. "Ang lambot pa rin ng kamay mo," bulong ni Ben na hindi lumilingon. "Sanay lang po," tugon ni Carla. Pilit pinatatatag ang boses kahit paulit-ulit ang kabog ng kanyang dibdib. Maya-maya, lumingon si Ben. Hindi si Carla nagsalita. Tumitig lang ito. Tila sinusuri ang bawat parte ng mukha ni Carla. At bago pa si Carla makaiwas ng tingin, lumapit pa ang mukha ni Ben sa kanya. Sobra sa lapit. Naramdaman ni Carla ang mainit nitong hininga sa kanyang pisngi. "Carla, babae ka na ngayon." Paanas ni Ben na tawag. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Carla. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman niya. Na dapat ba siyang matakot, kabahan o makaramdam ng matinding pananabik. Tila ba napako siya
Sa kinatatayuan niya, hindi siya makagalaw. Lumapat ang isang kamay ni Ben sa braso ni Carla. Marahan, dahan-dahan, na para bang hinihintay ang kanyang pagpayag. Ang ganda mo talaga, mahinang sambit ni Ben habang sinuyod ng tingin ang mukha ni Carla. Pababa sa katawan niya. Ang kinis ng balat mo at talaga namang napaka-gifted mo. Napasinghap si Carla, hindi dahil lang sa mga salitang binitiwan ni Ben, kundi sa marahang pagdausdos ng kamay nito mula sa kanyang braso, pababa sa kanyang bewang at pagkatapos ay sa gilid ng bewang niya, kung saan hindi pa siya kailanman nahahawakan ng sinuman. Ang haplos nito ay hindi na tulad ng dati, hindi na maingat, hindi na parang kay bunso o kay pamangkin, kundi haplos ng isang lalaking may nais na pagnanasa. Hindi ni Carla inaasahan ng lahat. Noon, turing ni Ben sa kanya ay parang bata, inaalalayan, kinakamusta at binibigyan ng candy tuwing may pasalubong. Ngunit ngayon, sa bawat dampi ng kanyang palad, tila ba sinasabi nitong babae na siya ngayon, ganap na at hindi na siya inosente sa mga ganitong titig. Maya-maya, di naman na nga ni Ben ang bagay na iyon kay Carla. Kagat ni Carla ang kanyang labi ng mga oras na yun. Ben? Mahinang tawag ni Carla. Hindi niya alam kung iyon ay paghadlang o pagkumpirma, pero sa boses niyang nanginginig, halatang hindi niya na kayang pigilan ng sarili. Ang bawat ginagawa ni Ben ay puno ng pag-iingat. Hindi marahas, hindi nagmamadali. Para bang sinisigurado nitong bawat haplos ay talaga namang tatatak. Hindi lang sa katawan ni Carla, kundi sa kanyang puso't isipan. Wala kang dapat ikahiya, Carla. Bulong ni Ben habang marahang dinikit ang kanyang ulo sa dalaga. Maganda ka. Napakaganda mo. Ngunit bago pa man maipagpatuloy ni Ben ang ginagawa niya, doon ay biglang bumukas ang pinto na naging dahilan ng mabilis na paghihiwalay ng bawat isa. Nang bumungad ang lasing na ama ni Carla. Carla anak, nasan ka ba? Sigaw ng kanyang ama, halatang may tama ng alak. Parang pinutol ng kidlat ang init sa pagitan ni Ben at Carla. Agad na lumayo si Carla at inayos ang sarili, habang mabilis na lumingon kay Ben na agad din namang tumayo. Tumikhim ito at sinubukang ayusin ang sarili at ang pagkakaupo. Parang walang nangyari. Pare, nandito lang ako. Magpapahilot sana, hinihintay si Carla. Pero sabi kasi niya pagod siya. Pinapahinga ko na muna. Palusot ni Ben habang pilit ang ngiti. Naglakad papasok ang ama ni Carla. Medyo hilo, pero hindi pa tuluyang lasing. Ganun ba? Tara na sa labas, Ben. Narito si paring Nonoy. Nais kang makainuman. Tumango si Ben at agad na lumapit sa pintuan. Oo naman pare, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkakainuman nila paring Nonoy. Tumawa pa ito ng pilit, sabay tapik sa balikat ng ama ni Carla bago lumabas. Pagkalabas ng dalawa, naiwan si Carla sa loob ng kwarto. Nakapikit ng mariin, nanginginig at parang hindi makapaniwala sa muntik ng mangyari. Tumayo siya at lumapit sa bintana at saka dumungaw sa labas. Doon niya nakita si Ben na agad nagsali ng alak. Tumatawa at parang walang nangyari. Parang hindi siya nito halos maangkin. Ilang minuto lang ang nakalipas. Muli ay bumalik si Carla sa kanyang silid at nahiga sa kama. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi, tila ba gising na gising ang kanyang diwa. Ang kanyang buong katawan ay parang may sariling buhay at patuloy na binabalikan ang mga sandaling halos hindi niya sukat akalaing mangyayari. Ang paghawak ni Ben sa kanya ay parang apoy na iniwang mainit sa balat niya. Mula balikat, pababa sa kanyang bewang. Tila ba may bakas ng init
na hindi basta-basta nabubura. Napapikit si Carla at pinilit kalmahin ang sarili. Ngunit sa bawat paghinga, nandoon pa rin ang alaala ng sandaling yun. Anak, gising na. Baka mahuli ka sa trabaho sa palengke. Sigaw ng ama niya mula sa labas ng silid, sabayan ng kaluskos ng mga yapak at tunog ng kettle sa kusina. Napabalikwas si Carla. Sandali pa'y parang wala siya sa sariling katawan dahil nasa pagitan pa rin ng panaginip at realidad. Saglit siyang napatitig sa kisame, tsaka napahawak sa dibdib. Nandoon pa rin ang kaba. Ngunit agad ni Carla inalis sa kanyang isipan yun at paglabas niya ng silid, nadatnan niya ang ama sa mesa. May tinapay at kape. Nakangiti ito at parang walang kamalay-malay sa lihim na pinipilit niyang itago. Maaga kang natulog kagabi, anak. Hindi mo na kami naabot ang nag-aayos ng mga bote. Si Ben nga pala, napaaga ang uwi. Kailangan daw puntahan yung anak ng kapitbahay niya sa kabilang barangay. Biglang tumigil ang pagsubo ni Carla. Si Ben, muli na namang sumagi sa kanyang isipan. Ganun po ba? Sambit lamang ni Carla na tila ba hindi interesado. Nang matapos kumain ng agahan, nagdesisyon si Carla na magtungo sa palengke upang magbenta ng isda. Pagdating sa pwesto niya, agad siyang nag-ayos ng mga isda. May mga lumapit na mamimili at pilit niyang isinisiksik ang sarili sa normal na ritual ng araw-araw. Ngumiti siya, nakipagtawaran, tumanggap ng bayad, pero kahit anong pilit niyang maging normal, hindi niya maalis ang biglang pamumula ng pisngi sa tuwing may lalaking medyo moreno at matipuno ang dumaraan. Tila ba naaalala niya si Ben sa mga taong yun? 120 po, sambit ni Carla sa babaeng matanda na pumili ng 2 tilapia mula sa kanyang timbangan. Linis na ba to, iha? Tanong ng matanda habang nilalagay sa ecobag ang isda. Opo, tinanggal ko na po ang hasang at bituka. Pilit nang umiti si Carla. Alam mo, iha, bagay ka sa bunso ko. Dagdag pa ng matanda, sabay ngiti habang kinukuha ang sukli. Kakauwi lang nun galing Maynila, parang wala pa ring asawa. Tingin ko nga kung makikita ka niya, baka magustuhan ka. Napatawa na lang si Carla. Naku, wag na po, Nay. Sa isda na lang po ako magka-interes. Ay nako, kahit isda may pares, iha. Ikaw pa kayang kasing ganda mo. Sabay kindat ng matanda bago tuluyang umalis. Napailing na lamang si Carla sa sinabi ng matanda. Muli niyang nilinisan ng sangkalan. Pinunasan ng tubig sa paligid ng pwesto at inayos ang mga natitirang isda. Sa isip niya, makakatulong ang pagiging abala para makalimutan ng lahat, lalo na si Ben. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas, muli may tumayo sa harapan niya. Akala niya ay isa na namang suki, pero nang tumingala siya, si Ben ang kanyang nakita. Kumain ka na ba? Tanghalian na. Wika ni Ben. Hindi pa. Maikling sagot ni Carla habang iniiwas ang tingin. Pero mamaya na lang po. Marami pa akong kinakailangang tapusin. Magtungo muna tayo sa eskinita, rito sa labas ng palengke. Doon ka kumain itong idinala kong lutong ulam. Wika ni Ben. Napakagat ng ibabang labi si Carla. Sa totoo lamang, ay nais man niyang hindi tanggihan ay mismong katawan niya ang sumuko. Walang tao sa iskinitang nais tunguhin ni Ben. Kaya naman, halos kumalabog ng husto ang kanyang dibdib habang naglalakad silang dalawa papalayo sa mata ng publiko. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Pero parang hinila siya ng sitwasyon. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa. Pagdating nila sa eskinita, na walang tao, tahimik at medyo madilim dahil sa 2 pader na naglalakihan. Ngunit ang akala ni Carla na pagkain ang gagawin nila ay halos manigas siya nang hilahin siya ni Ben sa madilim na parte at hinalikan. Ben? Bulong ni Carla habang pilit siyang umaatras. Ngunit wala nang mapag-atrasan. Ang malamig na pader ng iskinita ang humarang sa kanya.
habang ang bisig ni Ben parang pader din sa magkabilang gilid. "Carla, hindi ko na kaya," bulong ni Ben. Ang hininga nito dumadampi sa kanyang pisngi. "Kanina pa kita pinagmamasdan sa palengke. Para kang apoy na hindi ko kayang hindi lapitan." Gustong tumutol ni Carla. Gusto niyang isigaw na mali yun, na may mga mata sa paligid, na baka may makakita na hindi dapat. Pero ang katawan niya mismo at ang kanyang puso ay tila ba naguguluhan. Lumuhod si Ben sa kanyang harapan, na tila ba nakikiusap pa sa kanya. Hindi na malaman ni Carla ang gagawin niya. Nang damhin na nga nito ang bagay na iyon. Napapakagat labi pa nga siya. Si Ben naman ay talaga namang enjoy na enjoy ng mga oras na yun. At hindi nga nagtagal nang maabot ni Carla ang dulo. Doon ay halos mawalan siya ng balanse. Napahawak siya sa braso ni Ben. "Kumain ka muna," bulong ni Ben. Ngunit nanatiling nakapikit si Carla at patuloy ang paghahabol ng paghinga. Ramdam rin niya ang pagkabasa ng bagay na iyon, ngunit hindi na iyon pinansin pa ni Carla at muling pinulot ang sarili sa matinding emosyong nararamdaman. "Babalik na ako sa loob, Ben." Paos na wika ni Carla. "Bakit hindi ka muna kakain?" Agad namang kinuha ni Carla ang dalang plastic bag ni Ben at doon mabilis siyang umalis at naglakad sa loob ng palengke upang muling maupo sa kanyang pwesto. Inabala ni Carla ang buong maghapon sa kakabenta ng kanyang mga isda. Ramdam man ang pagkabasa ng bagay na iyon, hindi batid ni Carla at nagpatuloy. Inabot ng buong maghapon si Carla sa pagtatrabaho. Nang matapos ang bentahan, hindi siya agad umuwi. Sa halip, tumungo siya sa loob ng palengke kung saan naroon ang mga nagtitinda ng gulay at karne. Kailangan niyang mamili para sa hapunan nila ng kanyang ama. Pagka-uwi ni Carla sa bahay, agad siyang pumasok sa banyo. Sa ilalim ng malamig na buhos ng tubig, sinubukan niyang alisin ang lahat ng bakas ng init at pagkalito na dinadala niya mula sa palengke. Pilit niyang pinapakalma ang sarili at pinapawi ang tila, bakas pa rin na paghawak ni Ben sa kanya ang gumugulo sa kanyang diwa. Ngunit bigo siya dahil paglabas niya ng banyo, nakita niya si Ben sa sala. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Carla at napahigpit ng hawak sa tuwalya na nakabalot sa kanya. Tumayo si Ben at ngumisi. Bago pa nakatalikod si Carla, agad na siyang nahila ni Ben at hinalikan ng mariin. Pumikit ng mariin si Carla nang muling maramdaman ang malambot na labi ni Ben. Kanina'y puno siya ng pagtutol, pero ngayon tila ba humihina ang kanyang paninindigan. Parang may sariling buhay ang kanyang damdamin at binabalot siya ng init, ng pagkalito. Nang damdaming noon pa niya siguro kinikimkim, ngunit pilit itinatanggi. "Bitin na bitin ako kanina, Carla," bulong ni Ben. "Baka mahuli tayo ni Papa," sambit ni Carla. Kita ni Carla ang pagngisi ni Ben. Bago ito nagsalita, hinawakan na nito ang kanyang bewang. "Umiinom sa fiestahan ng ama mo sa kabilang bayan, Carla. Hindi yun makakauwi ng maaga." Hindi alam ni Carla, ngunit nang marinig niya yun, tila nabunutan siya ng tinik. Muli ay ibinigay ni Ben sa kanya ang pinakakakaibang halik na ngayon lamang niya naranasan. Doon ay huli na nang mapagtanto ni Carla na naihiga na pala siya ni Ben sa malambot na kama. Unay puno pa ng pag-iingat si Ben. Nang unang beses ni Carla na naramdaman ang bagay na iyon. Ngunit habang tumatagal ay talagang nag-iiba na. Napakapit si Carla sa malaking braso ni Ben at doon ay halos mag-ingay ang maliit niyang kama. Walang segundo na tila ba sinayang si Ben ni hindi niya nilubayan si Carla. Puno ng init ng gabing yun. Habang lupaypay si Carla sa pagod, ay walang ginawa si Ben kundi sulitin ang oras na yun. Matagal nang gustong gawin ni Ben ang bagay na iyon, na ngayon nga ginagawa niya na kay Carla. "Sumama ka na sa akin, Carla." Mahina ngunit buo ang tinig ni Ben
habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ayoko ng sandaling-sandali lang tayo. Gusto ko sa araw-araw pagising ko'y nariyan ka. Paano si Papa? Tanong ni Carla habang nakatitig kay Ben. Ang pisngi niya'y nakasandal sa braso nito na nagsilbing unan. Bibigyan ko ng isang kalabaw ang papa mo. Ngiti ni Ben at muling hinalikan si Carla. At doon sa ilalim ng bumbilya at tahimik na gabi, muli ay pinagsaluhan ni Ben at Carla ang bawat sandali na puno ng kapusukan.